Alam niyo po ba ang pinakamasayang lugar dito sa mundo? What do you think is the happiest place here on earth? Maaaring yung iba, isasagot nila, Disneyland. Bakit po Disneyland? Dahil napakaraming rides, napakarami mong pwedeng kainin, pasyalan. Yung pong iba, sasagot, casino. Bakit? Siyempre, masaya po na sila ay nakikipagsugalan. Pero pag natatalo, nadidepress naman. Hindi po ba? Ano po sa tingin niyo ang pinakamasayang lugar? Mabibigla po kayo sa sagot. Dahil ang pinakamasayang lugar, napakaliit na bansa. Ang pangalan po, Bhutan. Isa pong maliit na lugar sa pagitan po ng India at ng Tibet. Bakit napakasaya daw po ng mga tao dito sa Bhutan? Dahil po ba marami kang mapapasyalan? Hindi. Dahil po ba napakayaman nila? Hindi napapabayaan yung mga tao? Wala pong mahihirap? Hindi. Dahil ba marami silang pwedeng kainin? Hindi. Isang dahilan daw po, bakit ang mga Bhutanese, sila mga pinakamasayang tao sa buong mundo, ito ay dahil palagi nilang iniisip na bukas mamamatay na sila. The Bhutanese always reflect about death 5 times a day. At napakalaki po ng epekto nito sa kanila. Oo nga naman, kung maiisip mo bukas mamamatay ka na, di ba? Susulitin mo na yung araw mo ngayon. Hindi mo pag-aaksayahan ang oras mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay ngayon. Maganda din po itanong yon sa atin. Kung kayo, kung tayo, sasabihan tayo ng doktor na bukas huling araw mo na, ano kaya ang gagawin mo sa iyong huling araw? Diba? Gagawin mo ang lahat na makakapagpasaya sa iyo. Kakainin mo yung gusto mong kainin, pupuntahan mo yung gusto mong puntahan, bibisitahin mo yung iyong mga kamag-anak at kaibigan, maaari yung iba pa nga hihingi ng tawad dun sa mga taong nasaktan nila. Sigurado yung mga iba pupunta ng confession. Sigurado yung iba magsisimba pa yan, hihingi ng tawad sa Diyos. Sigurado, bago man dumating yung oras na sila ay pumanaw, gagawin nila yung isang bagay na talagang gustong-gusto nila, mahal na mahal nilang ginagawa. They will definitely do what would make them happy. They will do what they love. Sasayangin mo ba ang iyong huling oras sa mga negatibo, masasamang bagay? Pag-isipan natin yan, na kung bukas, huling araw mo na, ano pa ba yung halaga ng iyong sakit ng loob dito sa iyong kapitbahay o kamag-anak? Mahalaga pa ba yung galit mo, yung inis mo dyan sa iyong asawa? Mahalaga pa ba yung mga utang, yung inyong mga pangamba at takot? Di ba? Wala nang halaga yan dahil napakasayang ng oras at ng panahon. Tandaan natin yung salita, ang turo ni Kristo, may katotohanan. Nang sino mang tao na nililigtas niya yung kanyang buhay, mawawala ito. Pero ang sino man na niyayakap niya, tinatanggap niya ang kamatayan, siya'y mabubuhay magpasawalang hanggan. If you keep on saving your life, you will end up losing it. But if you try to accept someday you will die, you will live life to the fullest. Merong mga ibang tao sinasabi, darating din ang araw magiging masaya ako. Kaya nga nagiging miserable sila eh. Di po ba? Kailan ka magiging masaya kung hindi ngayon? Hayaan mo yung bukas. Wala pa yan. Ang mahalaga yung ngayon. Huwag natin hahayaan na matapos ang oras at panahon na lumipas, na hindi tayo naging masaya, na hindi tayo nagmahal, na hindi tayo naging mabuti. Stop saying, one day I will be happy. But start saying, this is the day that I will be happy. Dahil baka nag-iipon ka na ng nag-iipon para sa iyong retirement, hindi mo man mapakinabangan yung iyong mga inipon. Hindi po ba? Kamukha po, ito pong aking minisahan, aking binasbasan. Isang nanay,
1 year na lang po, magre-retire na siya. 59 years old. Hindi man po nakuha na nakapag-retire, nag-enjoy. Bakit? Pumutok po yung ugat. Nagka-aneurysm. Yan po sakit na yan. Hindi natin alam kung sino tatamaan sa atin. Wala pong sintomas yan. Walang indication yan. Bigla-bigla. Dumarating na lang. Kaya nga, kailangan natin tanggapin, wag iwasan ang kamatayan. Normal ang katapusan ng ating buhay. Pero ang hindi normal ay yung binigyan ka ng buhay ng Diyos, pero hindi ka nabubuhay na masaya at ng mabuti. Dapat tayong mga Katoliko, dapat tayo po mga Kristiyano, tayong pinakamasayang tao. Bakit po? Kasi kailangan natin unawain at matandaan na si Kristo ang ating Panginoon, namatay na para sa atin. Bakit tayo nag-aalala sa buhay kung ang Diyos na nagsakripisyo na para sa atin? Huwag natin sasayangin ang sakripisyo ng Diyos. Kung ano man ang iyong pangamba sa bukas, nandyan na ang Diyos na una. May grasya na naghihintay sa iyo para bukas. Do not try to save your life. It is impossible to save ourselves. Amen? It is the job of God to save us. And God has already done it. Ginawa na nga ng Diyos noon eh. At gagawin pa rin ng Diyos kung kailangan mo. Amen? Kaya nga, itong isang santo na inaalala po natin, si San Lorenzo, masasabi natin na isa po siyang masayang santo. He's one of the happiest saints. Bakit? Isipin niyo po ito. Nung pinarusahan siya ng emperador, siya po ay sinunog ng buhay. Nakuha pa pong makapagbiro. Kasi po ang parusa sa kanya, binarbecue siya na buhay. Nasusunog na po yung likod niya. Aba, sinabihan pa yung mga nagtotorture sa kanya, ibaliktad niyo na ako, overcook na ako. Bakit kaya pang magbiro nitong santong ito? Kasi naniniwala siya na pagkatapos ng kanyang buhay dito sa mundo, may isa pang buhay na naghihintay sa kanya na hinanda ng Panginoon, hinanda ni Kristo. Hindi po nakakatakot ang kamatayan. Alam niyo po kung anong mas nakakatakot? Yung nabuhay ka na hindi ka naging masaya. Yung mas nakakatakot at nakakalungkot ay yung nabuhay ka na hindi ka naging mabuti at hindi ka nagmahal sa iba. Amen? Huwag nating katakutan ang kamatayan. Huwag tayong mangamba sa bukas. Ang katakutan natin, ang maging pangamba natin, ay yung sinayang natin ang ating oras, ang ating araw sa walang kakwenta-kwentang bagay, sa mga masasamang at walang katuturan na karanasan. Kaya nga, yan po yung ating ipagdasal. Tulungan tayo ng Diyos. Gabayan tayo palagi ng Diyos. Tanggapin na darating at darating ang katapusan. Pero bago yon, sana tulungan tayo to make the most out of this life. How can you live to the fullest? You live to the fullest by being happy, by loving, and by being faithful to God. Anong ikinatatakot mo? Kung alam mo sa buhay na ito, naging masaya ka, nagmahal ka, at naging tapat ka sa Diyos. Di ba wala ka ng pangamba? Siguradong matatakot ka at mangangamba ka. Kung alam mo, kung buhay mo, naging miserable ka, kung alam mo, puno ng galit at lungkot ang iyong buhay, at kung alam mo, hindi ka naging tapat sa Diyos, nabuhay ka sa kasamaan. Mga kapatid, habang may oras, pasalamat ka sa Diyos. Habang ikaw ay may panahon at araw, isang grasya yan ng Diyos binibigay sa iyo para gamitin mo. Mabuhay ka ng lubos, magmahal ka ng ubos, maging tapat ka sa Kanya.